Hi, welcome muli sa Marbs Movie Recap. Ngayon ipagpatuloy ko ang aking recap sa anime na may pamagat na The Aristocrat Otherworldly Adventure. Sa huli ng nakaraang episode, nagparehistro si Kane upang maging isang adventurer at tinalo niya ang 30 berdeng butiki sa kanyang unang araw. Dahil dito, agad siyang naitaas sa ranggo at naging isang A-rank adventurer. Natuklasan din natin na sinadya ng mga Diyos na gawin siyang napakalakas dahil sa tinaguriang aron na malapit nang makawala mula sa kanyang selyo, kaya naisipan nila na kailangan pa ni Kane na magpalakas ng husto. Sa palagay nila, kailangan niyang mag-training sa isang tiyak na master para maabot ni Kane ang susunod na antas. Nakita natin si Kane na nasa kama habang biglang pumasok si Sylvia, nagpapaumanhin dahil nakalimutan niyang gisingin siya. Nalaman natin na ngayon ang araw ng kanyang mga entrance exam sa akademya. Mabilis na lumabas si Kane sa pinto habang patuloy na nagpapaumanhin si Sylvia, ngunit sinabi niya na huwag mag-alala dahil hindi siya malilate sa exam. Paglabas niya, gumamit siya ng isang teleportation spell para makarating sa akademya, nag-check-in siya para sa exam at binigyan siya ng direksyon patungo sa kanyang silid. Habang papunta doon, nagtataka siya dahil hindi niya nakikilala ang kahit na sino sa listahan. Nang makarating siya sa silid, nagtataka siya kung nag-take rin ba ng exam sa ibang silid sina Telestia at Silk. Pumasok ang examiner at sinabihan sila na may 2 oras sila para makumpleto ang pagsusulit, at binabalaan sila na ang sino mang mag-cheat ay agad na paaalisin. Nagsimula ang pagsusulit, at ito ay mga simpleng math at writing skills na madali para kay Kane dahil sa kanyang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa panahon ng pagsusulit nakita ng examiner na nagpapahinga siya, ngunit sinabi niya na tapos na siya na nagpapagulat sa teacher dahil 30 minuto pa lang ang nakakaraan. Matapos ang pagsusulit, sinabihan sila na ang susunod na exam ay ang kakayahan nila pagdating sa mahika, na nagpapasigla kay Kane. Lumabas sila sa bakuran at sinabi ng examiner na gamitin nila ang kanilang pinakamalakas na spell at ipatama ito sa target. Nagtataka si Kane kung maaari ba niyang gamitin ang kanyang buong lakas, at sinabi sa kanya ng examiner na protektado ang lugar ng isang defensive barrier kaya maaari siyang gumamit ng anumang mahika na gusto niya. Nakikita natin ang isang batang lalaki na nagsisimulang mag-enchant at lumikha ng fireball, pero sobrang napakahina nito na nagpagulat kay Kane. Sumunod ang isang estudyante at ito ay lumikha rin ng mahinang mahika, na nagpa-realize kay Kane na ito pala ang kakayahan ng mga batang may edad 12 taong gulang. Plano niyang gamitin ang kanyang Inferno spell, pero napagtanto niya na marahil ay isang masamang ideya ito. Nang dumating na ang oras niya, lumikha siya ng fireball na nagiging asol at gumamit ng fire bullet spell, ngunit ito ay nagdulot ng malaking pagsabog na dumiretso sa pader. Malaki ang pinsala sa lugar at naguguluhan si Kane dahil gumamit lamang siya ng beginner level spell, hindi makapaniwala ang examiner sa kanyang mga nakikita habang sinusubukan na ipaliwanag ni Kane ang kanyang sarili. Sinusuri ng examiner ang lugar at sinabi sa kanila na magpatuloy na sa kanilang swordsmanship exam. Lumipat sila sa ibang bahagi ng akademya kung saan ipinakilala ng examiner ang ilang A-rank adventurers na nandoon para tulungan sila. Nagulat si Kane na makita si Claude at nagtataka ito kung ano ang ginagawa niya at ipinaliwanag ni Kane na kumuha siya ng entrance exam. Gusto ni Claude na maging kanyang kalaban pero tinangka ni Kane na tumanggi. Gayunpaman, sinabi ng examiner na si Claude ang pinakamataas na ranggo ng adventurer kaya hindi siya maaaring tumanggi. Naghahanda ang dalawa para sa kanilang labanan at sinabi ni Claude sa kanya na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Iniisip ni Kane na dapat siyang gumamit ng lakas dahil si Claude ay isang A-rank kaya ginamit niya ang kanyang boost skill at nagsimulang umatake. Nagsimulang magpalitan ng mga atake ang dalawa at hindi makapaniwala ang ibang mga bata kung gaano sila kabilis gumalaw. Bilib si Claude kay Kane, sinasabing mas malakas siya kaysa sa ibang mga examiner, ngunit sinabi ni Kane sa kanya na maging mahinahon dahil test lang ito. Kaso masyadong na-excite si Claude at ginamit ang kanyang sariling boost skill at nagsimulang gumalaw sila ng mas mabilis, ngunit na-interrupt ang kanilang laban nang sabihin ng examiner na tumigil sila dahil sa natatakot na ang ibang mga bata. Napagtanto ni Claude na medyo nag-overboard sila at nagpa siya na tapusin na ito sa araw na iyon, ngunit sinabi niya kay Kane na kung pwede ay magsama sila minsan sa isang quest, ngunit hindi sigurado si Kane kung magandang ideya ito. Sinabi ng examiner na sapat na ang kanyang nakita at sinabihan niya si Kane na umuwi na at maghintay sa mga resulta. Bumalik siya sa bahay at napatanong si Sylvia kung kumusta ang kanyang exam. Sinabi niya na lahat ay naging maayos naman at gustong mag-party ni Sylvia para ipagdiwang. Sinabi niya na maaga pa para ipagdiwang ngunit nagugutom na ang kanyang tiyan at nagmamadali si Sylvia para maghanda ng pagkain para sa kanya. Sa palasyo, nakikita natin si Kane habang tinatanong siya ng hari tungkol sa pinsala na kanyang ginawa.
Ipinaliwanag ni Kane kung paano sinabi ng examiner sa kanya na maaari niyang gamitin ang kanyang buong lakas dahil sa may defensive barrier, ngunit kahit ginamit niya lamang ang beginner magic sa halip na kanyang bagong emperor level magic, ito ay nagdulot pa rin ng malaking pinsala. Nagulat ang hari na maaari siyang gumamit ng emperor level magic, ngunit sinabi ni Kane na hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari sa kanyang paligid kung gagamitin niya ito, at tinanong kung may lugar ba siyang pwedeng gamitin para mag-practice. Ngunit sinabi nila sa kanya na wag niya itong gawin. Nagpatuloy ang hari sa pagtatanong sa kanya kung saan siya kumuha ng kanyang exam dahil nagreklamo si Celestia na hindi siya nakita sa panahon ng exam, binanggit ni Kane kung paano siya nag-check-in sa South Entrance at tinuro siya agad sa kanyang silid. Sa pagkarinig nito, tinanong siya ng hari kung bakit may North at South Entrance ang akademya, na nagdulot kay Kane na malaman ang kanyang pagkakamali dahil ang North Entrance ay papunta kung saan naninirahan ang mga noble at nagawa niya ang exam kasama ang lahat ng mga karaniwang tao. Binanggit ng Duke kung paano ito nagdulot ng problema sa headmaster ng akademya, na nakita natin sa isang flashback na sinasabi ng headmaster na may problema sa paglabas ng mga resulta, dahil isang karaniwang tao ang nakakuha ng perfect score sa written exam, pati na rin ang pagwasak sa training area at paglaban ng patas sa isang A-rank na adventurer. Kaso tumatawa lamang ang Duke sa pagkarinig nito, na alam na si Kane lang ang maaaring gumawa nito at sinabi sa headmaster na ilabas na ang mga resulta. Sa akademya, inilabas ang mga resulta at hinahanap ni Kane ang kanyang pangalan, tumawag si Silk sa kanya, sinasabing siya ang nangunguna sa klase habang ikalawa si Celestia at nasa ikatlong pwesto siya. Inaasar niya siya tungkol sa pinsala na kanyang nagawa at sinasabi sa kanya kung gaano nagalit si Celestia dahil hindi siya nakita, na nagpapabahala sa kanya na baka siya ay nasa problema. Biglang nakita niya ang kanyang kapatid na si Rain na gumagabay sa ibang mga estudyante, nagmamadali siyang lumapit sa kanya, natutuwa sa pagkakita nito sa kanya. Bilib siya kay Kane na ito'y nangunguna sa kanyang exam at magpapahayag pa ng swerte sa kanyang paparating na talumpati. Sinasabi na tradisyon ito para sa estudyanteng may pinakamataas na score na magbigay ng talumpati sa seremonya para sa lahat. Nais ni Kane na si Celestia na lang ang gagawa nito pero sinabi sa kanya ni Rain na wala siyang pagpipilian. Umuwi si Kane at natutuwang malaman ni Sylvia na pumasa siya, sinasabing kailangan nilang ipagdiwang at magluluto siya ng sapat na pagkain para sa 100 na katao. Nagmamadali siya at iniisip ni Kane na sobra na ito, pero napagtanto niya na magandang okasyon ito para maging masaya ang lahat. Sa araw ng entrance ceremony, nakita ni Kane na dumating ang kanyang mga magulang para panoorin siya, sumama sa kanya sina Celestia at Silk, kaagad silang nabighani kay Kane dahil sa tingin nila ay cute siya sa kanyang uniforme. Nagsimula na ang seremonya at nagtataka ang ibang mga estudyante kung sino siya, naiinggit sila kay Kane na nakaupo sa pagitan ng dalawang babae. Tinawag ng headmaster si Kane para magbigay ng kanyang talumpati at ipinakilala niya ang kanyang sarili. Binanggit kung paano niya naipasa ang kanyang pagsusulit at gusto niya rin na maging kaibigan siya ng lahat, umaasa na magkakasundo sila at pinapalakpakan siya ng lahat ng mga estudyante. Lumabas ang hari upang batiin ang lahat ng mga estudyante, binabanggit ang ilang irregular na mga estudyante at nadarama ni Kane na parang binabalaan siya ng hari. Dumating sila sa kanilang unang klase at ipinakilala ang sarili ng kanilang homeroom teacher na si Elka. Sinabi niya sa kanila na isipin ang kanilang kinabukasan at pumili kung ano ang plano nilang pag-aralan. Gusto ni Kane na magpatuloy sa pagiging adventurer kaso tutol dito ang mga babae. Sinabi ni Celestia na dahil baron na siya, kailangan niyang matuto ng higit patungkol sa pagiging isang maharlika. Naiinis si Kane pero sinabi sa kanya ni Silk na maaari siyang pumili ng higit sa isang kurso kaya nagpasya si Kane na pumunta sa nobility, adventuring at magic. Tinanong niya kung ano ang kanilang pipiliin at sinabi ni Celestia na pipiliin niya ang nobility at internal affairs. Nagtataka si Kane kung bakit nito pinili ang internal affairs, pero binanggit niya kung paano niya gustong tulungan siya na pamahalaan ang kanyang mga nasasakupan sa hinaharap. Nagpasya si Silk na pumili ng nobility at commerce, gusto rin niyang maging kapakipakinabang sa kanya sa hinaharap. Habang umaalis sila sa kanilang klase, nakikita ni Kane ang ilang mga bully na nangaasar sa isang babae. Napansin niya ang kanyang tenga at na-realize na ito ay si Parma mula sa tindahan ng mga item. Lumalabas na ang mga bully ay sinahabit at ang kanyang mga kasamahan at inaasar nila siya dahil sa pagiging beast, sinasabing hindi siya nababagay sa kanilang klase dahil silang lahat ay mga noble. Pero tutol dito si Kane at sinasabing ang mga noble at commoners ay parehong nasa paaralan, hindi nag-aalala si Habit dito pero napagtanto ni Sin na kausap niya si Kane na naaalala ang kanilang nakaraan na encounter. Nagtataka ang mga lalaki kung bakit siya kumakampi sa isang commoner kahit siya mismo ay isang noble, ngunit sinabi ni Kane na kumakampi lamang siya sa kanyang mga kaibigan.
Pinagbantaan ni Habit na sabihin sa kanyang ama na sirain ang pamilya ni Parma, pero lumapit ang mga babae kaya napaluhod ang mga lalaki at humingi ng paumanhin. Pinilit silang humingi ng paumanhin kay Parma at agad na lumayo. Pinasalamatan ni Parma si Kane sa kanyang tulong pero biglang nagtataka ang mga babae tungkol sa relasyon niya kay Parma kaya napaluhod si Kane habang nakikipag-usap sila kay Parma. Nag-aalala siya na nagbubuo sila ng kasunduan pero bigla niyang narinig ang isang boses na nagsasabing bisitahin niya ang library. Nagpa siya si Kane na tignan ito pero habang binubuksan niya ang pinto, ito ay humantong sa ibang espasyo at siya ay na-teleport sa isang silid kung saan nakilala niya ang isang lalaki na nagtatanong sa kanya kung gusto niya ng kape. Hinihiling ni Kane na malaman kung sino siya, nagtataka kung paano may kape sa mundong ito, pero sinasabi ng lalaki na hinihintay niya siya, tinatawag siya sa pangalang Kazuya ang pangalan niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Pero doon nagtatapos ang video na ito, tandaan na mag-like at mag-subscribe sa channel, salamat sa panonood hanggang sa muli.